Habang nakayuko ako sa harap ng kabaong ni Lola, rinig ko ang malakas na tawa ni Tita Belen. Tingnan nyo, nandito pa rin ang pulubi naming pamangkin, sigaw niya sa harap ng lahat. Hindi niya alam may hawak akong sobre na magpapahiya sa kanya habang buhay. Malamig ang simoy ng hangin sa umaga ng libing ni Lola Rosa. Suot ko ang lumang itim na damit na pinaghirapan kong linisin kagabi, ang tanging formal na kasuotan na mayroon ako. Wala akong pambili ng bago. Wala akong pera para magmukhang ipresentable sa mata ng mga kamag-anak na matagal ko nang hindi nakikita. Nakatayo ako sa gilid ng funeral parlor, malayo sa mga tao. Hindi ko alam kung saan ako dapat umupo. Pakiramdam ko'y dayuhan ako sa sarili kong pamilya. 5 taon na rin ang lumipas mula nang huling bumisita ako rito sa probinsya. 5 taon na hindi ako nakauwi dahil wala akong pambayad ng pamasahe. 5 taon na parang multo lang ako sa memorya ng mga kamag-anak ko. Pero ngayon, nandito ako. Dahil kay Lola. Si Lola Rosa ang tanging taong nagmahal sa akin ng totoo. Siya lang ang tumawag sa akin tuwing birthday ko kahit walang load. Siya lang ang nagpadala ng kaunting pera noong na-ospital ako dahil sa lagnat. Siya lang ang nag-alala. Pero ngayon, wala na siya. Huminto ako sa tapat ng kabaong niya. Puti ang bulaklak sa paligid, ang bangong sampagita ay sumasakal sa dibdib ko. Nakita ko ang mukha ni Lola. Payapa. Maputi. Parang tulog lang. Lola Li. Bulong ko habang nangingilid ang luha. Pasensya na po. Hindi ko kayo naasikaso ng husto. Hindi ko man lang kayo naabutan. Pero bago pa ako makahikbi, narinig ko ang malakas na boses. Hoy! Sino ba iyang nakatayo dyan? Ay, si Mara pala. Napalingon ako. Si Tita Belen. Matangkad. Mataba. Nakasuot ng mahabang itim na bestida na halatang mahal, galing sa mall sa Maynila. Ang mga hikaw niya ay kumikinang. Ang mukha niya ay puno ng makeup. At ang tingin niya sa akin puno ng paghamak. Naku, Mara, nandito ka rin pala, sabi niya ng malakas, para marinig ng lahat. Akala ko hindi ka na darating kasi nga wala ka namang pera, di ba? Narinig ko ang ilang tawa mula sa mga tao. Yumuko ako. Kinagat ko ang labi ko. Tita, respeto naman po. Libing po ito ni Lola, bulong ko. Aba, may lakas ka pang sumagot, sabi niya, lumapit pa. Totoo naman, di ba? Tingnan mo nga yung suot mo. Parang basahan lang. Nakakahiya ka tuloy dito sa mga bisita. Nanginginig ang mga kamay ko. Gustong-gusto kong sumagot. Gustong-gusto kong sigawan siya. Pero alam ko wala akong karapatan. Wala akong yaman. Wala akong pwesto. Ako lang ang mahirap na pamangkin na nag-aaral pa noon tapos tumigil dahil walang pera. Tita Belen, tama na, sabi ni Tito Ruben, kapatid ni Lola. Pero natatawa rin siya habang nagsasalita. Hayaan mo na si Mara. Kawawa naman. Kawawa. Sino ba naman kasi ang mag-aalaga sa taong walang ginawa kundi umasa, singhal ni Tita Belen. Ako nga, nag-abot pa ng pera kay nanay dati, kahit busy ako sa negosyo. Siya, ano bang naitulong niya? Umupo ako sa likod, sa pinakadulo ng upuan. Ayokong makita ng mga tao ang mukha ko. Ayokong makita nila ang luhang pumapatak. Nagsimula na ang misa. Ang pari ay nagsalita tungkol kay Lola Rosa. Sinabi niyang mabuti siyang tao. Mapagbigay. Mapagmahal sa pamilya. Pero habang nagsasalita ang pari, naririnig ko pa rin ang bulong-bulungan. Yan si Mara, di ba? Yung walang trabaho. Kawawa naman. Pero ano bang magagawa niya? Tamad eh. Buti nga hindi na lang siya dumalo. Nakakahiya. Sakit. Sobrang sakit. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Dahil alam ko wala akong kakampi dito.
Pagkatapos ng misa, nagsimula ang lamay. Maraming tao. Maraming pagkain. Lahat ay nag-uusap. Lahat ay masaya parang hindi libing. Lumapit ako sa mesa ng pagkain. Kumuha ako ng kaunting kanin at ulam. Gutom na ako. Hindi ako kumain ng maayos mula kahapon. Pero habang kumakain ako, lumapit si Tita Belen. Kasama niya si Tita Marlene at Tito Ben. Ay, kumakain ka rin pala, sabi ni Tita Belen. Wala ka namang ambag dito, ha? Lahat ng pagkain dito galing sa bulsa namin. Natigilan ako. Bumaba ang tinidor ko. Tita, sorry po. Kukunin ko na lang ito. Hindi, sabi niya, umiti. Pero mapang-asar ang ngiti. Kumain ka lang. Libre naman yan. Kawawa ka naman kasi wala kang makain sa bahay, di ba? Tumawa silang tatlo. Tumayo ako, umalis ako doon. Pumunta ako sa labas ng parlor sa tabi ng puno. Umupo ako doon. Tumingala ako sa langit. Lola, bakit po ganito? Tanong ko sa hangin. Bakit po ganito ang mga tao? Hindi sumagot ang langit. Tanging ang hampas ng hangin lang ang narinig ko. Pero sa bulsa ko, may naramdaman akong papel. Kinuha ko iyon. Isang sobre. Puti. Selyadong mabuti. Nakalagay doon ang pangalan ko. Para kay Mara. Huwag buksan hanggang matapos ang libing. Lola Rosa D. Nanginig ang mga kamay ko. Kailan niya ito isinulat? Kailan niya ito ibinigay sa akin? Naalala ko. 2 linggo bago siya namatay, may nurse na lumapit sa akin sa bahay. Sabi niya, pinapabigay daw ni Lola. Hindi ko muna binuksan kasi sabi ni Lola, huwag daw muna. Pero ngayon, pinigil ko ang sarili ko. Hindi pa tapos ang libing. Hihintayin ko. Bumalik ako sa loob. Umupo ako ulit sa likod. Tahimik lang. Nakikinig sa mga tao. Alam niyo ba, mga 20 million daw ang iiwan ni Nanay Rosa, bulong ni Tita Marlene. Sabi ng abogado. Talaga? Grabe naman, sagot ni Tito Ben, sino kaya ang makakakuha? Siyempre, tayo, sabi ni Tita Belen. Sino pa ba? Kami naman ang nag-alaga sa kanya. Kami ang laging nandito. Napaismid ako. Nag-alaga? Si Tita Belen? Ilang beses lang yun dumalaw kay Lola noong nakaraang taon. Puro pareklamo tungkol sa amoy at sa putik. Pero wala akong sinabi. Wala akong karapatang magsalita. Lumipas ang oras. Natapos na rin ang lamay. Binurol na si Lola. Inilibing na siya sa sementeryo. Umiyak ako doon. Mag-isa. Walang nakatingin. Walang nag-alala. Pagkatapos ng libing, bumalik kami sa bahay ni Lola. Doon daw ang pagbabasa ng testamento. Ang abogado ay isang matandang lalaki. Nakabarong. Seryoso ang mukha. Magandang hapon, sabi niya. Ako po si Atty. Mendoza. Nandito po ako upang basahin ang huling habilin ni N. Rosa Gutierrez. Lahat ay umupo. Si Tita Belen ay nasa unahan. Nakangiti. Parang sigurado na siya kung ano ang mangyayari. Binuksan ng abogado ang folder. Una po, nais kong sabihin na si Gen. Rosa ay gumawa ng testamento 3 buwan bago siya pumanaw. Malinaw ang kanyang isip noong panahong iyon. At lahat ng nakasulat dito ay kusa niyang ginawa. Tumango-tango si Tita Belen. Naman, attorney. Si nanay ay matalino. Alam niya kung sino ang dapat. Umiti ang abogado. Pero hindi masayang ngiti. Sige po. Babasahin ko na. Nakinig ang lahat. Ako, si Rosa Gutierrez, sa aking wastong pag-iisip, ay nag-iiwan ng sumusunod. Hinawakan ko ang sobre sa bulsa ko.
Parang may kung ano. Ang aking bahay, lupa at lahat ng aking ari-arian. Huminto ang abogado. Tumingin siya sa akin. Ay iniiwan ko kay Mara Santos. Ang aking pinakamamahal na apo. Katahimikan. Napatigil ang mundo. Walang kumilos. Walang nagsalita. Parang tumigil ang oras sa loob ng lumang bahay ni Lola. Ang abogado ay nakatayo pa rin, hawak ang papel. Nakatingin sa akin. Ngumingiti ng bahagya. Hindi ako makagalaw. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Parang nabingi ako. Parang hindi totoo ang narinig ko. Aano po, tanong ko, nanginginig ang boses. Ako po. Tumango si Atty. Mendoza. Dinas Mara. Ikaw ang itinalaga ni Gen. Rosa bilang tanging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Kasama na riyan ang bahay, lupa at ang halagang. Sandali. Tumayo si Tita Belen. Malakas ang boses niya. Namumula ang mukha. Nanginginig sa galit. Ano raw? Si Mara, sigaw niya, itinuro ako. Ang babaeng yan? Ang pulubi naming pamangkin? Siya ang makakakuha ng lahat. Titay. Bulong ko. Pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mali Evelyn, sigaw ulit ni Tita Belen. Lumapit siya sa abogado. Ikaw. Sinungaling ka. Binago mo yan. Pinalitan mo ang testamento. Imposible yan. Kalmado lang si Atty. Mendoza. Sanay na yata siya sa ganito. Yes, Belen, ang testamentong ito ay legal. Nilagdaan ni Gen. Rosa sa harap ng 3 saksi. Lahat ay nakadokumento. Walang pagkakamali. Singhal niya. E paano kami? Kami ang nag-alaga sa kanya. Kami ang laging nandito. Si Mara? Ano bang ginawa niya? Wala. Tama si Belen, sabi ni Tita Marlene, tumayo rin. Kami ang nandito palagi. Kami ang nag-aasikaso. Tapos yang si Mara, bigla-bigla na lang darating tapos siya pa ang makakakuha. Hindi patas yan. Nga, sabi ni Tito Ben, may mali dito. Dapat natin itong ireklamo. Naninikip ang dibdib ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong tumakbo. Pero nanatili ako. Dahil kailangan kong marinig. Bumuntong hininga si Atty. Mendoza. Kinuha niya ang isa pang papel mula sa folder. Kung gusto niyo pong malaman, sabi niya, mabagal at malinaw. May sulat din si Gen. Rosa para sa inyong lahat. Gusto ko po itong basahin. Sulat. Anong sulat? Tanong ni Tita Belen. Binuksan ng abogado ang papel. At nagsimula siyang magbasa. Ang boses ni Lola parang bumalik. Parang naririnig ko ulit siya. Sa aking mga anak at mga kamag-anak. Alam kong magugulat kayo sa aking desisyon. Alam kong magagalit kayo. Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko. Simula nang mamatay ang aking asawa, nag-iisa na ako. Marami kayong nangako na mag-aalaga sa akin. Marami kayong nagsabi na mamahalin ninyo ako. Pero saan kayo noong kailangan ko kayo? Tuwing may sakit ako, sino ang tumatawag? Si Mara. Tuwing nag-iisa ako sa gabi, sino ang nag-aalala? Si Mara. Tuwing walang makain, sino ang bumibili kahit wala siyang pera? Si Mara. Kayo ay laging busy. Laging may dahilan. Laging may reklamo. Kaya ang lahat ibibigay ko kay Mara. Dahil siya lang ang totoo. Siya lang ang nagmahal sa akin nang walang hinihinging kapalit. Huminto ang abogado. Tumingala siya. Nakita ko ang luha sa gilid ng kanyang mata. Ako umiiyak na. Hindi ko na napigilan. Bumuhos ang lahat. Lola Lee.
Hikbi ko. Lola, salamat po. Pero si Tita Belen galit na galit. Kasinungalingan, Ivy, sigaw niya. Pinilit niya si nanay. Dinaya niya. Niloko niya ang matanda. Ian, Belen, sabi ni Atoy. Mendoza, seryoso na ang mukha. Kung mayroon kayong reklamo, pwede ninyong dalhin ito sa korte. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, ang testamentong ito ay lehitimo. At kung susubukan ninyong pigilan si Agnes Mara, ako mismo ang maglalaban para sa kanya. Nanginig si Tita Belen. Tumingin siya sa akin. Ang tingin niya puno ng galit. Puno ng inggit. Puno ng takot. Ikaw, Lee. Bulong niya. Ikaw. Ikaw, Dan, kasalanan nito. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ako sa braso. Masakit. Sinabi mo sa kanya, di ba? Sinabi mo na masama kami. Sinabi mo na hindi kami nag-aalaga. Sinungaling, Eve. Tita, masakit po. Masakit, sigaw niya. Masakit. Paano din sakit, Deve, naramdaman namin? Lahat ng ginawa namin, nasayang lang dahil Deve. Hinilan niya ako. Itinulak niya ako. Napaupo ako sa sahig. Belen, tama na, sigaw ni Tito Ruben. Lumapit siya, hinawakan si Tita Belen. Bitawan, Evay, sigaw niya. Hayaan, Evay. Dapat lang masaktan siya. Siya dahilan kung bakit wala kaming makukuha. Tumayo ako. Nanginginig pa rin. Pero ngayon may ibang naramdaman ako. Hindi na takot. Hindi na hiya. Galit. Tita, sabi ko, malakas na ngayon ang boses ko. Wala akong sinabi kay Lola. Wala akong ginawang masama. Lahat ng sinulat niya totoo. Totoo, sigaw niya. Sinungaling, Eve. Ginawa di lang isvit para makuha din yaman niya. Hindi, sigaw ko. Lumapit ako sa kanya. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Tita, alam mo ba kung gaano katagal na hindi ako kumain ng maayos? Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko? Pero pumupunta pa rin ako kay Lola tuwing kailangan niya ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil mahal ko siya. Natahimik si Tita Belen. Pero nakikita ko pa rin ang galit sa mga mata niya. Mahal, sabi niya, umisi. Mahal, huwag kang magmalinis, Mara. Lahat tayo gumagawa ng mabuti dahil may inaasahan tayo. Umiling ako. Hindi lahat, tita. May mga taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. At si Lola naramdaman niya kung sino sa amin ang totoo. Yumuko si Tita Belen. Nanginginig ang mga kamay niya. At bigla umupo siya. Tumawa siya. Malakas. Pero hindi masayang tawa. Tapos na, bulong niya. Tapos na lahat. Tumingin ako sa abogado. Attorney, ano pong susunod na gagawin? Ngumiti siya. Magpaparehistro tayo ng lahat ng dokumento. At ipapangalan ko sa iyo ang bahay at lupa. Pero may isa pang bagay. Kinuha niya ang isa pang sobre. Puti. Makapal. Ito ay para sa iyo rin. Sabi ni Yen, Rosa, ibigay lang daw kita pagkatapos ng pagbabasa ng testamento. Tinanggap ko ang sobre. Binuksan ko. Sa loob may tseke. 5 milyon. Nalaglag ang pangako. Ano po ito? Yan ay mula sa savings account ni Yen, Rosa. Personal niyang iniwan para sa iyo. Para makapagsimula ka ng bago. Hindi ako makapaniwala. Umiiyak ako. Nanginginig ako. Parang panaginip lang. Lola Lee. Bulong ko. Salamat po talaga. Pero hindi pa tapos si Atty. Mendoza. May isa pa akong babanggitin, sabi niya. Tumingin siya kina Tita Belen.
Bago pumanaw si Jen, Rosa, sinabi niya sa akin na may mga utang siya sa inyo. Tama ba? Tumayo si Tita Belen. May utang siya sa akin. 30,000 piso. Pinahiram ko siya noong na-ospital siya. Ako rin, sabi ni Tita Marlene. 20,000. Binayaran ko ang gamot niya. Ako, 10,000, sabi ni Tito Ben. Tumango si Atty. Mendoza. Sinabi nga ni Gian, Rosa. Kaya lang kinuha niya ang isa pang papel. Ayon sa mga resibo at dokumento na hawak ko, lahat ng pautang na iyan may siningil kayong interes. 30% kada buwan. At pinilit ninyong magbayad si Jen, Rosa, kahit wala siyang pera. Namutla si Tita Belen. Hindi totoo yan. May resibo ako, putol ni Atty. Mendoza. Mayroon din akong mga text messages na kinuha ni Ian, Rosa. At lahat ay malinaw. Kaya sa tingin ko wala na kayong dapat humingi pa. Natahimik silang lahat. Yumuko. Nahiya. Umiti ako. Hindi dahil masaya ako sa kahihiyan nila. Kundi dahil napatunayan ko na si Lola alam niya ang totoo. Umalis na si Atty. Mendoza. Naiwan kaming lahat sa bahay. Umupo ako sa lumang silya ni Lola. Ang bahay tahimik. Malinis. Puno ng alaala. Lumapit sa akin si Tita Belen. Nakayuko. Mara, sabi niya, mahinang boses. Pasensya na sa lahat. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ko alam kung totoo ba o dahil lang sa kahihiyan. Tita, sabi ko. Mahal ko kayo. Mahal ko kayong lahat. Pero kailangan ninyong matutunan na ang pagmamahal hindi binibili ng pera. Umalis siya. Walang sinabi. Naiwan ako mag-isa. Humawak ako sa lumang mesa ni Lola. Damang-dama ko ang presensya niya. Lola, bulong ko. Pangako ko po aalagaan ko ang lahat ng ito. Aalagaan ko ang pangarap ninyo. Salamat po sa lahat. At doon sa gitna ng tahimik na bahay naramdaman ko ang yakap niya. Kahit wala na siya. 3 buwan na ang lumipas mula nang mawala si Lola. 3 buwan na rin simula nang baguhin ang testamento ang buhay ko. Nakatira na ako ngayon sa bahay ni Lola. Ang lumang bahay na puno ng alaala, ng init, ng pag-ibig. Inayos ko ang bawat sulok. Pinintahan ko ang mga dingding. Tinangay ko ang mga lumang gamit. Pero ang mga litrato pinanatili ko. Lalo na ang mga larawan namin ni Lola. Ginamit ko ang parte ng pera upang itayo ang maliit na tindahan sa harap ng bahay. Ang pangarap ni Lola noon. Ang tindera. Ako. Tuwing umaga, bumubukas ako ng tindahan. Nagbebenta ng bigas, sardinas, kape, gatas. Simple lang. Pero kumikita. At tuwing gabi, umuupo ako sa tapat ng litrato ni Lola. Nagkukwento ako sa kanya. Sinasabi ko kung ano ang nangyari sa araw na yon. Kung sino ang bumili. Kung ano ang natanggap kong ngiti mula sa mga tao. Lola, sabi ko isang gabi habang may hawak na mainit na kape. Masaya na po ako. Salamat po ulit. Pero hindi lang pera at bahay ang nabago. Nabago rin ang tingin sa akin ng mga tao. Ang dating pulubi ngayon ay maamara. Ang dating pinagtawanan ngayon ay pinagbibigay ng respeto. Pero hindi lahat masaya para sa akin. Isang hapon, habang nagbubukas ako ng tindahan, may dumating na sasakyan. Kulay puti. Magarang SUV. Bumaba si Tita Belen. Suot niya ang damit na halatang mahal. Nakaayos ang buhok. Umiti siya sa akin. Pero hindi abot sa mata. Mara, bati niya. Kumusta ka na? Tiningnan ko siya. Umiti rin ako.
Pero malamig. Mabuti po, tita. Kayo po. Pumasok siya. Tumingin-tingin sa tindahan. Humawak sa mga produkto. Ah, ang ganda naman dito, sabi niya. Mukhang kumikita ka na, ha? Opo, tita. Kaunti lang pero sapat na. Tumango-tango siya. Umupo siya sa tapat ko. Mara, alam mo, naisip ko baka pwede tayong mag-usap. Tungkol saan po? Bumuntong hininga siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, alam kong may nagawa akong mali noon. Sa libing. Siguro nasabi ko ang mga bagay na hindi dapat. Pero naintindihan mo naman siguro, di ba? Gulat lang ako. Nasaktuhan lang. Hinawakan ko ang kamay niya. Pero hindi dahil naaawa ako. Kundi dahil gusto kong maging malinaw. Tita, sabi ko. Hindi po kayo nasaktuhan. Galit po kayo dahil hindi kayo nakakuha ng gusto ninyo. Namula ang mukha niya. Mara. Pero okay lang po, patuloy ko. Naintindihan ko na po kayo. At dahil doon pinatawad ko na rin kayo. Tumayo ako. Hinugasan ko ang mga plato. Natahimik si Tita Belen. Maya-maya, tumayo rin siya. Sige, sabi niya, halatang namomroblema. Pero, Mara, kung sakali kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Ngumiti ako. Salamat po, tita. Pero kaya ko na po. Umalis siya. Walang paalam. Parang nagmamadali. Naupo ako. Napangiti. Alam ko kung bakit siya pumunta. Hindi dahil miss niya ako. Kundi dahil kailangan niya ng pera. Nabalitaan ko kasi mula sa kapitbahay. Nalugi daw ang negosyo ni Tita Belen. Nawalan daw siya ng malaking kliyente. Kaya ngayon hirap na daw sila. Karma. Pero hindi ako natuwa. Hindi ako nag-celebrate. Dahil hindi iyon ang itinuro sa akin ni Lola. Dumating ang Pasko. Nag-ayos ako ng maliit na parol sa harap ng bahay. Nag-organisa ako ng salo-salo para sa mga kapitbahay. Libre ang handa. Lechon, pansit, lumpia, spaghetti. Lahat nandoon. Dumating ang mga tao. Masaya. Nag-enjoy. Nagpasalamat. At sa gitna ng selebrasyon, dumating din si Tita Marlene. Kasama niya ang dalawa niyang anak. Payat. Namumutla. Halatang hindi kumakain ng maayos. Mara, sabi niya, mahinang boses. Pwede ba kaming sumali? Ngumiti ako. Opo, tita. Halika po kayo. May pagkain pa dito. Umupo sila. Kumain. Nakita ko kung paano nila kinain ang bawat kutsara. Parang matagal ng gutom. Pagkatapos kumain, lumapit sa akin si Tita Marlene. Umiiyak. Mara, pasensya na. Pasensya na sa lahat. Kasalanan ko. Kasalanan naming lahat. Niyakap ko siya. Tita, tao lang po tayo. Nagkakamali. Pero ang importante, natututo. Umiyak siya. Mahigpit na niyakap ako. At doon naramdaman ko na kahit gaano pa kasakit ang nakaraan, ang pagpapatawad nagpapagaan ng loob. Mga ilang linggo pagkatapos ng Pasko, may dumating na sulat mula kay Atty. Mendoza. Binuksan ko ito. Ang sabi, tapos na raw ang lahat ng proseso. Nakarehistro na ang lahat. Opisyal na. Akin na ang lahat. Pero may kasamang isa pang papel. Isang liham. Mula kay Lola. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Mahal kong Mara. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin tapos na ang lahat. Ibig sabihin, alam mo na ang desisyon ko. Alam kong nahihirapan ka. Alam kong nag-iisa ka. Pero tandaan mo, kahit wala na ako, nandito pa rin ako. Sa puso mo.
Sa alaala mo. Sa bawat hapag na kakain mo. Sa bawat ngiti na ipapakita mo. Huwag mong kalimutan, Mara. Ang tunay na yaman hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa pagmamahal. Sa oras. Sa presensya. Ikaw ang naging yaman ko. At sana maging masaya ka. Mahal na mahal kita, apo ko. Lola Rosa D. Bumuhos ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Umupo ako sa sahig. Yakap-yakap ang liham. Lola, mahal na mahal ko rin po kayo, hikbi ko. Salamat po sa lahat. Salamat po sa tiwala. Pangako ko hindi ko po kayo bibigin. Mga taon na ang lumipas. Ang tindahan naging grocery na. Maraming empleyado. Maraming customer. Kumikita ng mabuti. Nagtayo rin ako ng scholarship program para sa mga batang walang pera pero gustong mag-aral. Pinapangalanan ko ito kay Lola Rosa. At tuwing anibersaryo ng kamatayan niya, pumupunta ako sa sementeryo. Nagdadala ng bulaklak. Nag-uusap sa kanya. Lola, sabi ko isang umaga habang nakaupo sa tapat ng puntod niya. Nagawa ko na po. Naitayo ko na ang lahat. At lahat po ng yan dahil sa inyo. Huminga ako ng malalim. Tumingin sa kalangitan. Alam niyo po minsan, naiisip ko pa rin ang libing ninyo. Yung mga sinabi nila. Yung mga tawa nila. Pero ngayon hindi na po ako galit. Kasi natutuhan ko na ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa kayamanan. Kundi sa kung paano mo ginagamit ang kayamanang iyon upang tumulong. Umuwi ako. At sa gate, nakita ko si Tita Belen. Nakatayo. May daladalang basket. Puno ng prutas. Mara, sabi niya. Ngumiti. Pero ngayon totoo na ang ngiti. Tita, bati ko. Dinala ko lang ito, sabi niya, iniabot ang basket. Pasensya na kung ngayon lang. Ang tagal kong na-realize na dapat sana tinulungan kita. Hindi tinakot. Tinanggap ko ang basket. Ngumiti. Salamat po, tita. At kung kailangan niyo ng tulong nandito lang po ako. Tumulo ang luha niya. Salamat, Mara. Salamat. Niyakap ko siya. At sa yakap na iyon naramdaman ko na tapos na ang lahat. Ang galit. Ang sakit. Ang inggit. Tapos na. Pumasok ako sa bahay. Umupo sa tapat ng litrato ni Lola. Lola, bulong ko, ngumingiti. Tama po kayo. Ang tunay na yaman pag-ibig. At salamat po dahil tinuruan niyo ako kung paano magmahal ng totoo. Hinawakan ko ang litrato. Hinalikan ito. Mahal na mahal ko po kayo. Hanggang dulo ng mundo. At sa mga sandaling iyon naramdaman ko na kahit wala na siya nandito pa rin siya. Sa bawat desisyon ko. Sa bawat ngiti ko. Sa bawat tulong na ibinibigay ko. Dahil si Lola hindi lang nag-iwan ng yaman. Nag-iwan siya ng aral. Ang aral na ang tunay na halaga ng tao, hindi nasusukat sa laman ng bulsa. Kundi sa laman ng puso. At ako ipagpapatuloy ko ang legasya niya. Habang buhay.